Matapos ang ilang araw ng katahimikan, nagsalita na si Vice President Sara Duterte tungkol sa kalagayan ng kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands, at humaharap sa International Criminal Court dahil sa kasong crime against humanity kaugnay ng kontrobersyal na kampanya laban sa iligal na droga sa Pilipinas. Ayon kay Sara Duterte, nananatiling kampante ang kanyang ama na wala siyang dapat sagutin sa ICC. Buo raw ang loob ng dating Pangulo at matibay ang paniniwala nitong walang kaso na dapat isulong laban sa kanya. Dagdag pa ni Sara, matibay ang legal na argumento ng kanyang ama at buo ang tiwala nito na mali ang naging hakbang ng ICC sa kasong isinampa laban sa kanya. Aniya, he's very confident about the legal arguments. He's very confident that what they did was wrong and there is no case to begin with. Sa kabila ng naunang pag-aalala ng marami matapos makita si Duterte na tila lupaypay at litong-lito sa kanyang unang pagharap sa korte, sinabi ni Sara na bumuti na ang kalagayan ng kanyang ama. Ayon sa kanya, nakabisita siya sa ama at nakita niya mismo na mas maayos na ngayon ang lagay nito. Pinasalamatan niya ang mga doktor at nurses na maayos na nag-aalaga sa dating Pangulo sa detention center sa The Hague. Nabanggit pa ni Sara na ang pangunahing reklamo ng kanyang ama sa simula ay ang pagkaing inihahain sa kanya sa loob ng kulungan. Hindi raw nasanay si Duterte sa pagkaing Olandes at hinanap nito ang simpleng pagkaing Pinoy. Ikinatuwa naman ni Sara na naipagluto na si Duterte ng kanin ayon sa panlasa ng mga Pilipino. Anya, he's getting rice. That's what we asked for and it's cooked perfectly, correct according to Filipino taste. Bukod sa kanin, hiling rin daw ng dating Pangulo ang ilang personal na gamit at supply ng Diet Cola na isa sa mga nakasanayan nitong inumin. Kasabay ng pahayag ni Sara, libu-libong Pilipino ang nagtipon sa Malieveld sa The Hague bilang pagpapakita ng suporta kay Duterte. Sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga dumalo ng "Bring him home" bilang paggiit na ibalik sa Pilipinas ang dating Pangulo. Naniniwala ang ilan sa kanila na hindi makatarungan ang pagkakadala kay Duterte sa ICC at tila baga din ito mula sa bansa upang mapilitang humarap sa korte. Ayon sa abogado ni Duterte na si Salvador Medialdea, dinala umano ang dating Pangulo sa The Hague nang walang sapat na proseso. Aniya, he was summarily transported to The Hague. To lawyers, it's extrajudicial rendition. For less legal minds, it's pure and simple killing. Ipinunto ng kampo ni Duterte na ito ay malinaw na paglabag sa karapatan ng dating Pangulo at tila sa pilitang kinuha mula sa Pilipinas. Sa kabilang banda, iginiit ng ICC Chief Prosecutor sa kanilang aplikasyon para sa arrest warrant na ang mga sinasabing krimen ni Duterte ay bahagi ng malawak at sistematikong pag-atake laban sa mga sibilyan sa Pilipinas. Sa kanilang tala, posibleng umabot sa 10,000 ang napatay sa kampanyang kontra droga. Kadalasang, mga mahihirap na lalaki na inakusahan ngunit walang sapat na ebidensya na sangkot sa iligal na droga. Habang patuloy ang mainit na pag-uusap ukol sa kasong ito, hati ang opinyon ng publiko. Para sa mga pamilya ng mga biktima, ang pag-usad ng kaso sa ICC ay tila pag-asa na magkaroon sila ng hustisya. Ngunit para naman sa mga taga-suporta ni Duterte, nakikita nila ang pagkakasangkot ng dating Pangulo sa ICC bilang resulta ng umano'y masalimuot na banggaan sa kasalukuyang Administrasyong Marcos. Sa kasalukuyan, nasa detention center pa rin si Duterte sa The Hague at hinihintay ang confirmation of charges hearing na nakatakda sa September 23. Sa araw na iyon, magkakaroon siya ng pagkakataong harapin ang mga akusasyon at ilahad ang kanyang panig. Samantala, patuloy na umaasa ang kanyang pamilya at mga taga-suporta na mapapatunayan ng dating Pangulo na wala siyang kasalanan at mapapalaya siya sa lalong madaling panahon.